bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan para sa inyo sa linggong ito ay pinamagatang May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ay, dumating na po pala kayo, Tay. Gusto niyo na po bang kumain? Hahainan ko na po kayo. Ay, ang nanay niyo, mga anak. Kinuha po yung bayad nung nagpalabada sa kanya. Kawawa naman ang nanay niyo. Oh? Lalong mahihirapan ngayon. Bakit po, Tay? Kasi... Nicole, sige na, ipaghain mo na ako. Sige po. At ikaw naman, Benji, Oh. ipagtimpla mo ako ng kape. Magbibis lang ako. Wala ka na palang maipapasadang tricycle ngayon, Tonyo. Oo nga eh. Kasi yung bagong dating na anak ng operator ko, siya na yung maglalabas ng tricycle. Ay, paano na kaya ito? 5 ang ating anak. 4 ang nag-aaral. Umuupa pa tayo ng bahay. Hayaan mo, bukas na bukas din. Maghahanap ako ng maaari kong maipasadang tricycle. Makakaraos din tayo, Esther. Pasensya ka na, Tonyo, ha? Isang araw lang ang pwede kong maibigay sa'yo na maipasada ang tricycle ko. Kaya alam mo naman, kailangan ko rin kumayod ng todo para sa pamilya ko. Ayos lang yun, paring Roger. Mabuti nga, nabigyan mo ako kahit isang araw eh. Samantalang yung anak ng operator ko, kahit isang araw ayaw mamigay. Kahit na nga, napakatagal ko nang pumapasada sa kanila. O, hayaan mo. Magtatanong din ako sa iba kong mga kakilala. Baka extra ka kung sakali. Ay, salamat. Kailangan ko talagang maghanap ng malalabas ang tricycle. Ang dami naming anak ni Esther. Kawawa naman sila. Ate Nicole, meron po ba tayong bagoong? Meron. Kumain ka na. Pero tinan mo si Inay at Itay ha, para may ulam din sila. Oh, kayong 3 nating kapatid kumain na ba? Oo, kanina pa. Nasaan na si Inay at Itay? Naghahanap ng maipapasadang tricycle si Itay. Si Inay naman, naghahanap ng gustong magpalaba. Kawawa naman sila. Alam mo, ate, pag nakatapos ako ng pag-aaral, aalisin ko sila sa hirap. Promise yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, graduation na po namin sa 1 linggo.
Sana po makapagsuot po ako ng maayos na damit. Kasi yung mga classmate ko, bumili na po sila eh. Kami po, recognition na namin next week, Nay. Hayaan niyo mga anak. Maghahanap ako na mahihiraman ng damit para makapagsuot kayo ng medyo magandang damit sa araw na yun. Salamat po, Nay. Pasensya na sana kayo, ha? Mas hirap pa tayo ngayon eh. Wala pa rin kasing palagi ang trabaho ng tatay niyo. Pero tandaan niyo, mga anak, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Makakaraos din tayo sa mga problema natin. Opo. Kaya nga po, nagsisikap kaming mag-aral ni ate para makatulong po sa inyo balang araw. Tonyo, hindi muna ako maglalabang ngayon. Nilalagnat ako eh. Ganun ba? Magpahinga ka na lang muna. Kami na lang ni Nicole ang gagawa sa labahin mo. Ano? Maglalaba ka? Bakit hindi? Marunong naman ako Magpapatulong ako kay Nicole. Sayang din naman kasi ang bayad doon eh. Sabagay. Kailangan natin yun. Kaya nga, kami na maglalaba. Pakukuha ko na lang kay Nicole yung bayad. Huwag niyong kalimutan bumili ng Pride detergent, ha? Yun ang gamitin niyo sa paglalaba. Mahusay kasi ang Pride detergent. Oo, sige. Kami nang bahala. Pahinga ka na lang. Ate, may sakit na rin si Itay. Oo, Benji. Nahawa yata kay inay eh. Kaya ngayon pareho na silang may sakit. Kawawa naman. Dapat kasi, makainom sila ng gamot sa lagnat. Wala tayong pambili eh. Ibinayad na sa upa dito sa bahay yung pera nila. Tapos nagbayad din ng bill sa ilaw at tubig. Alam ko na. Maghahanap ako ng mahihinga ng gamot sa lagnat para makainom na sila. Sige, pero wag kang magtatagal ha. Baka umulan. Maulanan ka, magkasakit ka rin. Sandali lang ako, ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ngayon ka lang, Benji? Sabi mo maghahanap ka lang ng mahihingan ng gamot sa lagnat. Saan ka ba nagpunta, anak? Ayun o, pawisan ka pa. Naglaro ka ba? Di! Galing ako sa palengke. Huh? Tumulong ako dun sa mga nagtitinda at saka dun sa mga namimili. Ito nga nakabili na ako ng mga gamot sa lagnat. Meron pa tayong kape, gatas, tsaka asukal. Nagkargador ka doon, anak? Kaya ko naman po. Tsaka hindi naman po sobrang bigat ng mga binuwat ko. Benji. Nay, papainumin ko na kayo ni Itay ng gamot ha. Uy, kain muna kayo. Meron akong dalang pandesal. Binigay sa akin ito. Dun sa bakery, dun sa may kanto nung ali. Kasi tinulungan ko siya eh. Anak, pasensya ka na. Dahil kahit bata ka pa, nahihirapan ka na. Tay. Makakaraos din tayo sa kalagayan natin ngayon. Mabuti naman at magaling ka na, Tonyo. Ilang araw ka rin nawala. Oo nga, Roger. Pareho kaming nagkasakit ni Esther eh.
May sakit pa nga rin siya hanggang ngayon. Saan ang punta mo niyan? Ipapasada ko yung tricycle ni Mang Abe. May pupuntahan siya kaya ako na munang maglalabas ng sasakyan niya. Ganun ba? Pero mag-iingat ka, pre, ha? Kakarag-karag na yung tricycle na yun ni Bang Abe. Pagtsatsagaan ko na yun. Kailangan namin ng pangkain Ano yung niluto mo, ate? Lugaw. Pinagkasya ko lang yung natira nating bigas para may makain tayong lahat. Pwede na yun. Gutom na ako eh. Sige na, tawagin mo na yung iba pa nating mga kapatid. Kumain na kayo. Ikaw? Pakakainin ko muna si inay. Ano yun? Ba? Parang si Mang Porong yun Oo nga. Yung kapitbahay natin. Bakit kayo? Nicole! Ako na magbubukas ng pinto, ate. Sige, sige. Bende, Mamporong, bakit po? ang tatay nyo. Bende, Ha? Ano po nangyari kay Tay? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at si Rosana Villegas sa papel na Benji. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. May maganda bang kapalalang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ipinanganak akong mahirap. Lumaki at nag-aaral ng mahirap. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. May maganda pang kapalarang nakalaan sa akin. Bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli. Tonyo! Asawa ko! Sana pala hindi ka nalang bumasada ng tricycle. Iniwan na tayo nito. Kawawa naman ang kaibigan ko.
Isang matuli na ba nang tumapo sa buhay niya? Nay, paano na po tayo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam, anak. Esther, kailangan mong maging matatag para sa 5 yung anak ni Tonyo. Kinausap ko kayo, Nicole. Benji, Ay, dahil kayo nakatatanda sa inyong 5. Ngayon ay libing na ang tatay niyo. Lalo tayong dapat na magtulungan, mga anak. Opo, Nay. ano pong gagawin natin ngayon? Nagbigay ng pera ang nakabangga sa tatay niyo. Ayaw ko sana tanggapin. Ang gusto ko talaga kasuhan siya. Kaso, wala tayong pera magagastos. At saka isa pa, kayo naisip ko. Kaya kahit masakit, kinuha ko na lang. Nay, Gagamitin ko to sa pagtitinda sa palengke. Kukuha ko ng pwesto ron para mabuhay tayo. Sige po, Nay. Tutulungan ko po kayo magtinda. Bakasyon naman po. Sige, Benji. At ikaw naman, Nicole, bantayan mo ang mga kapatid mo, ha? opo. Habang nasa palengke kami. Kumusta na ang buhay, Esther? Eto, lalo pong humirap ang porong. Mahirap talaga. Kapag mag-isa ka ng kumakayot, umuupa pa kayo ng bahay. Totoo yan. Di ko na nga ho alam kung paano pagkakasya yun sa amin ang kinikita ko. Bakit hindi mo na lang gayahin yung mga nagtitinda doon sa palengke? Gayahin na paano ho? Doon na sila nakatira sa mismo pwesto nila. Ginawa nilang bahay yung pwesto nila. Ho? Ganun po ba? Dahil siguro bago ka pa lang doon, kaya wala pa nakapagsasabi sa iyo. Pero ganun ang ginagawa nila paggabi na. Nililinis nila ang pwesto at doon na sila natutulog. Di libre na sila sa upa ng bahay. Sige ho. Pag-uusapan po namin ito ng mga bata. Ate, ayos lang ba sa'yo? Doon tayo sa palengke titira. Sa totoo lang, ayaw ko sana, Benji. Kasi wala tayong sariling banyo dun. Maraming gumagamit ng banyo. Tsaka, syempre, mas maingay. Oo nga eh. Kaso, wala naman tayong pambayad ng upa sa bahay. Hirap din si inay sa pagkain nating lahat. Tsaka, iba pang mga bayarin. Kaya nga. Wala tayong magagawa. Kundi, tumara na lang dun. Ano pa nga ba? Di bali ate, pag nakatapos ako ng pag-aaral, yayaman din tayo. Hahanguin ko kayo sa hirap. Ikaw talaga? Ano? Matagal pa yun. Halika na nga, umuwi na tayo. Malamang kanina pa tayo hinihintay ni inay. Tsaka itong binili nating unique toothpaste. Halika na. Di ate, totoo yung sinabi ko. Magsisikap ako para sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako
ang bukas. Nicole, Benji, bangon na kayo. May mga namimili na. Dapat makapag-ayos na tayo. Maaga pa naman ay. Oo nga po. Napuyat kasi kami. Hindi kami agad nakatulog. Naninibago lang kayo. Pero masasanay din kayo dito sa bago nating tirahan. Dito sa palengke. Gisingin mo na yung tatlo, Benji, para mailigpit na yung banig at mga karton. Oo, ate. Nay, di pa ba tayo kakain muna? Meron ako biniling pandesal. Yun na lang muna ang kainin nyo. O sige na, bangon na kayo. Mabuti naman naubos na ng maagang tinda mo, Esther. Oo nga, Max. Ay, salamat talaga sa Diyos. Maaga ako makapagpapahinga. Kung sinasagot mo na ba ako, hindi mo na kailangan pang magtinda. Ako na lang. Ano? At hindi na rin kayo titira dito sa palengke. Doon na kayo sa bahay ko. Alam mo, Max, mas mahirap yung iniisip mo eh. Bakit? Biyudo naman ako. Oo nga, biyudo ka. Pero may 3 ka namang anak na pinag-aaral. Magiging magulo lang, Max. Pag isinama ko pa sa mga anak mo, ang mga anak ko. Hindi, Esther. Maniwala ka. Iba na lang ang siya ligawan mo, Max. Hindi ako pwede. At saka ayoko na mag-asawa pa. Mamimili ka ba ng paninda mo, Esther? Ay, opo, Mang Porong. Kayo ho. Pupunta ako sa anak ko. Sumabay ka na sa akin doon sa tricycle na inarkil ako. Sige po. Salamat po. Makakalibre pala ako. Balita ko. Nanliligaw sa iyo yung bolero si Max. Oo. Pero hindi ko naman ho siya sinagot. Sinabi ko, iba na lang ang siyang ligawan niya. At buti na lang, hindi ka naniwala sa mga buladas niya. Ilang babae na ang kinasama noon. At nang magsawa, hiniwalayan din. Talagang hindi niya ako mabobola. Kita ko naman ang sitwasyon niya eh. At saka, Mamporong, seryoso ako sa pag-aaruga sa mga anak ko. Gusto kong mapagtapos sila ng pag-aaral. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bilisan nung paglalakad, Benji. Para hindi tayo malate sa school. Ito na nga, binibilisan ko na nga, ate. Benji! Ay, Nicole! ate, Sandali lang. si Max, sinatawag tayo. Ano na naman kayo sasabihin niya sa atin? Mabuti, inabutan ko kayo. Papasok na ba kayo? Opo, Mang Max. Bakit po? Eto. Kunin nyo. Uy, ay, pero... Wag na po, Mang Max. Amin po yan. Baon nyo. Wag na po. Sige na. Alam ko, hirap na hirap ang nanay niyong pagkasyahin ang kita niya. At kahit konti man lang, makatulong ako. Sige po, Mang Max. Kukunin po namin yan. Uy, Yo. Benji, ano ka ba? Pero, tutulong po ako sa tindahan niyo mamaya, ha? Para po, magantihan po namin yung tulong niyo. Payag po kayo? Batang ito. Sige. Puntahan mo ko sa tindahan ko mamaya.
Totoo po bang sinasabi niyo, Mang Porong? Oo, Max. Ako ba naman ay magluloko pa? Talagang hindi napapayagang gawing bahay ng mga nasa palengke ang kanilang pwesto. Yun ang sabi ng chairman ng barangay natin. Bakit naman daw? Para daw mabawasan ang mga duming nanggagaling sa palengke. Lilinisin daw nila yun ng gusto. Nako. Sina Esther ang masasapul niyang utos na yan. Oo nga. Kawawa naman yung mag-ina. Pero sa isang banda, makatutulong ang utos na yun sa panliligaw ko kay Esther. Ano? Esther, mukhang malungkot ka. Ikaw pala, Max. Nakita kita rito sa labas ng palengke. Kaya nilapitan kita. Siguro, pinoproblema mong lilipatan niyo. Ganun na nga. Alam mo, Esther, tanggapin mo lang ako. Wala ka ng problema. Iuupa ko kagad kayo ng bahay para hindi kayo makasama ng mga anak ko. Para tahimik ang maging pagsasama Ay, natin. nako, Max. Ayang ka na naman. Hindi kita binibiro o niloloko. Pumayag ka lang. Talagang gagawin kong sinabi ko. At ako na ang maghahanap buhay para sa iyo. Tingnan mo, ha? Lalo kang mahihirapan pag nangupahan kayo. Kaya, tanggapin mo ng alok ko. Tanggapin na kaya ni Esther si Max? Pumayag naman kaya sina Benji? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at si Rosana Villegas bilang ang batang si Benji. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Wiar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ipinanganak akong mahirap. Lumaki at nag-aaral ng mahirap. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Oy, Benji! Bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na. Meron lang akong iniisip, ate, Nicole. Ano naman iniisip mo? Ang buhay natin. Sinoy? Bakit? Nawawalan ka na ba ng pag-asa na makakaahon tayo sa hirap? Hindi. Ayoko lang kasi yung mag-asawa uli ang inay. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Na mag-aasawa uli si inay? Kasi narinig ko yung pag-uusap nila ni Mang Max. Huh? Inaalok siya. Inaalok ng ano? Yung pala ang dahilan, kaya kayo malungkot na dalawa. Nay, ayaw po naming mag-asawa kayong muli. Oo nga, Nay. Kasi naniniwala naman kami ni ate. Meron pang ibang solusyon sa problema natin. Ganon din naman ako eh. Kaya nga hindi ko sinagot si Max. Ang sabi ko lang sa kanya, pag-iisipan ko. Kaya nga, huwag niyo nang tanggapin yung alok niya. Tutulungan ko na lang kayo sa pagtatrabaho kahit na huminto pa ako sa pag-aaral. Benji, Makakaraos din tayo dito, Nay. Tama po si Benji, Nay. Kaya wag niyo na pong pansinin si Mang Max. salamat mga anak. Natutuwa ako at matatag kayo. Pinalalakas niyo ang aking loob. Ayan. Maayos na itong barong-barong nyo dito sa tabing ilog. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Porong. Naku, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman. Marami pala nakatira dito. Mas mainam na dito kayo tumira. Kesa naman sa pilitin mong umupa. O kaya makisama kay Max. Ayaw ko naman ho talaga makisama sa kanya eh. Kahit naman mga anak ko, ayaw pong gawin ko ang bagay na yun. Kailangan dagdagan mo pa ang katatagan mo, Esther. Sikapin mo na maakay ang anak mo sa tamang landas ng buhay. Kahit na nga napakahirap ng pamumuhay nyo. Ano? Pero bakit naman, Nicole? 19 ka pa lang. Buti na rin po ito, Nay. Para mabawasan na pong inaalala niyo. Pero anak, Nay,
May matatag na trabaho si Bernie. Mabubuhay niya po ako ng maayos. Yun po ang gusto ko. Sabihin mo sa akin, may nangyari na ba sa inyo? Kaya mo gustong pakasal na? Opo. Pero hindi po ako buntis. Buti nga gusto niyang panagutan ng nangyari. Kaya sana, Nay, pumayag na kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Akala ko pa naman, matutulungan mo ko sa pag-aaral ko kahit papaano, ate. Yun pala hindi. Dahil maaga ka mag-aasawa. Pasensya ka na, Benji. Ang totoo, gusto ko na rin makaalis sa ganitong klase ng buhay natin. Ang hirap. Kaya nang niyaya ako ni Bernie pakasal na kami, umayag na ako. Total, mahal ko naman siya. Ako rin naman nahihirapan na. Kala mo ba, madaling maging kargador sa palengke? Mahirap, ate. Pero nagtsatsaga ako. Ako, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko, kahit hindi man ako yumaman, yung hindi naman ganito kahirap. Kaya, pasensya na. Sorry talaga. Sarili mo lang kasing iniisip mo. Ito na pong lahat ng pinabili niya sa mall, Tata Porong. Meron na rin pong star wax, floor wax dyan. Salamat, Benji. Maaasahan ka talaga. Masakit kasi ang rayuma ko kaya hindi ako makaalis ng bahay. Ayos lang po yun. Ito nga pala yung sukli ninyo. Hindi. Sa'yo na yan. Ho? Sa akin na ho? Ay, salamat Kanina ko po. pa napapansin na parang hindi maganda ang lagay mo Matamlay ka. Masama ba pakiramdam mo? Hindi po. Nalulungkot lang ako dahil nag-asawa na si ate. Di bala ako natulungan. Alam mo, talagang ganon. Hindi mo maaring ipilit sa iba ang kagustuhan mo. Pero sana, kahit hindi ka natulungan ng kapatid mo, huwag ka pa rin panghinaan ng loob. Malapit na po ako magkolehiyo. Sana may pagpatuloy ko po yun. Idalangin mo yan sa Panginoon Diyos. Ano, mahal? Naihanda mo na ba ang mga dadali natin kina Nanay Esther? Oo, mahal. Salamat ha. Salamat saan? Kasi ikaw mismo nagsabing dala natin si Nainay ng groceries. Kung tutuusin, mas malaki ang kita mo kaysa sa akin. Pero payag kang tulungan natin sila. Dahil hindi kita makikilala kung hindi dahil sa nanay mo. Salamat pa rin, Bernie. Maunawain ka. At hindi maramot. Basta tutulong tayo sa kanila kung ano man ang maaari nating maitulong. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Halos malate ka na kanina, Benji. Buti nakaabot ka. Oo nga, Kate. Nakaabot ako sa test. Bakit madalas kang malate sa klase? Nagtatrabaho ako sa palengke para may magamit sa pag-aaral ko. Tsaka para makatulong na rin kay nanay. Bait mo naman. Buti ka pa nga Nakakapag-aral ka ng maayos. Kasi kaya kang tustusan ng parents mo. Kaya nga hindi ko sila binibigo. Hindi ko sinasayang yung mga paghihirap nila. Alam mo, ang iniisip ko ngayon, kung paano ako makakapasok sa kolehiyo. Bakit? Hindi ba kaya ng nanay mo? Hindi 4 kami pinag-aaral niya. Oh, Kaya nga hanggang ngayon, sa may tabing ilog pa rin kami nakatira. Para yung iuupa namin, para sa pagkain na lang. alam mo, Benji, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Lumalaban pa rin ako. Kahit nga, hirap na ako. Tama na nga yan. Halika na, samahan mo akong kumain sa kantin. Ha? Oo, huwag kang mag-alala. Libre kita. Naglinis kay kamo ng mga sasakyan. Opo, Mang Porong. Kapag walang pasok, ginagawa ko yun. Dagdag kita rin yun Masipag ka talagang bata. Hindi ako magugulat kung balang araw maging matagumpay ka. Sana nga po, makagraduate na ako. Tapos magkaroon ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Matutulungan ko na si inay. At makakabili ako ng magagandang damit. Hindi na ako manghihiram pag may special occasion. Kaya lang, matagal pa po yun Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang mga problema. Benji, bahagi na ng buhay ang problema. Kaya kailangan maging matatag ka at matutong harapin ang mga ito ng tama. Ginabi ka na naman ng uwi. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Kina Kate lang po, Nay. Kate! Sino yon? Nililigawan mo? Nanliligaw ka na? Akala ko ba gusto mong makatapos ng pag-aaral? Papatapos ka pa lamang ng high school. Nanliligaw ka na? Baka ang dulo mo rin, katulad ng ate mo. Mag-aasawa rin. Abay kung ganyan, huwag mo nang tapusin ng high school. Ay, ano ba naman kayo? Hindi ko naman nililigawan si Kate Naigibasa lang naman ako ng mga libro sa kanya. Kasi wala tayong pambili. Kanina ko pa nga gustong umuwi para magpahinga Pero wala Kailangan tumambay sa bahay ng may bahay para magawa kong iba ko mga assignment. Ano ang magaganap sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na binatilong si Benji. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiak. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Uyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ipinanganak akong mahirap. Lumaki at nag-aaral ng mahirap. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hinahanap mo si Benji, Esther? Opo, Bang Porong. Umalis ho kasi siya ng bahay kagabi. Napagalitan ko. Mabait at masipag ang anak mo. Madalas kasi siya gabi ng uwi. Akala ko naman may nililigawan na. Kaya nasabi ko, kung ganun din lang, huwag niya nang tapusin yung high school. Sumagot ho, nakikibasa lang pala siya sa mga libro ng kaklase niya. Nagdamdam siya. Siguro ho. Hindi ko siya nakita, pero ayan, pag nakita ko siya, papayuhan ko para umuwi na sa inyo. Dito ho siya nagpunta kagabi, Nay. Mabuti tinawagan mo ko, Nicole. Alalang-alala na ako eh. Oh, kita mo na, Benji. Sabi ko sa'yo eh. Iniisip ka lang ni Inay kaya ka napagsabihan ng ganun. Wala naman kasi akong ginagawang masama eh. Pasensya ka na, anak. Nabigla lang ako. Gusto ko rin naman kasi kahit high school, makatapos ka. Pasensya na. Nasaktan ko ang damdamin mo. Pasensya na rin po, Nay. Nasagot ko kayo. Anak, mahal kita. Kung may iba pa akong maaaring gawin para maabot mo ang mga pangarap mo, gagawin ko yun. Salamat po, Nay. At ganun din sa iyo ni Kuya Bernie, ate. Hindi ka makakasamang maglaro ng basketball sa mga kaklase natin? Okay. Bakit, Benji? Wala naman tayong klase. Dahil practice na lang sa graduation yung ginagawa natin. May pupuntahan ako eh. Saan? Pwede kong malaman. Doon sa ukay-ukay. Maglilibot ako doon. Oh, bakit ka maglilibot doon? Maghahanap ako ng pwede kong maisuot para sa graduation natin. Ganun ba? Oo. Kasi yun lang ang kayang bili ng pera ko.
Kung ganun, hindi na magpapatuloy sa kolehiyo si Benji, Nay? Oo, anak eh. Wala naman ako magagawa. Kasi hindi ko naman kayang gastos. Ay, kung kaya lang sana namin, kami na ni Bernie magpapaaral sa kanya. Kaso hindi rin ho. Lalo na ngayon, malapit na kami magkaanak. Ano? Ba, magkakaapo din pala ako? Opo, Nay. 2 buwan na pong dinadala ko. Ingatan mo yan, anak, ha? Talagang gagawin ko po yun. Ayoko may masamang mangyari sa magiging baby namin. At pagkatapos nito, sabi ni Bernie, magpaplano kami ng pamilya para mapaghandaan namin ang kinabukasan ng magiging anak namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo po, Nay. Nakapasok akong scholar sa isang university. Makakapag-aral na puli ako. Ay, salamat naman sa Diyos. Kaya lang, baka naman mahirapan ka, anak. Kasi ang balita ko sa ganyan, meron silang marka na dapat maabot mo. Meron po. Pero hindi naman katulad sa ibang university. Saka, sisikapin ko. Makakaya ko to, Nay. Chance ko na to eh. Mang Porong, ito po yung mga ACS products na pinabili nyo. Meron na pong smart dishwashing dyan. Salamat, Esther. Ay, nasan nga pala si Benji? Hindi ko na siya nakikita na nagtatrabaho sa palengke, ah. Ay, sa Divisoria na po siya nagtatrabaho. Ha? Ay, kailan pa? Nung 1 linggo pa po. Yung isang kaibigan niya kasi, may tiyo na nangangailangan ng tauhan sa Divisoria. Pinasok si Benji. Ay, mabuti. Siguro naman, mas kikita siya doon. Ay, oo. Magagamit niya yun sa pag-aaral niya. Tuition lang naman ho kasi ang libre sa kanya eh. Yung ibang gastos, sagot na niya. Yun ang nalaman ko nung dinalaw ko kanina si Inay. Naipagamot na ba siya? Oo. Ginamit ni Benji yung perang inilalaan sana niya para sa graduation niya. Anong sabi ng doktor? Humina daw ang resistensya niya. Kaya pala unti-unti siyang nawala ng lakas at sigla. Kawawa naman. Sobrang pagod yun eh. Naaawa nga rin ako sa kapatid ko. Nagkasakit pa siya kung kailan malapit na niyang matapos ang college. May pera pa naman ako dito. Ibigay mo kay Nanay Esther para may maibili siya ng gamot ni Benji. Salamat. Salamat, Barney. Nauunawaan mo ang hirap na pinagdaraanan ng pamilya ko. Lalo na ng kapatid ko. Nicole, dinaanan ko rin naman yun nung araw. Nagsikap din ako. Kaya kahit papano, may stable job na ako at nabubuhay ng maayos. Pero alam mo, dati, hirap na hirap din ako. Kasi nga maaga akong naulila sa mga magulang. Buti na lang talaga. Ikaw ang napangasawa ko. Mabait na. Maunawain pa. Ang mabuti pa, magpunta tayo ngayon sa inyo. Magdala tayo ng bigas at ulam doon. Ibigay na rin natin ang pambili ng gamot ni Benji. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, anak? Malakas na po ako, Nay. Kaya ko nang pumasok at magtrabaho. Huwag mong pilitin, Benji. Baka mapinat ka. Oo nga naman, anak. Abay, lalong mahirap kung mangyayari yun. Baka tanggalin po ako sa trabaho ko eh. Ilang linggo na akong absent. Higit na mahalaga ang kalusugan mo. Tama. At huwag mong kalilimutan. Yan ang gamit mo. Mabuti, nakapasok ka na, Benji. Oo nga, Jake. Ano ba nangyari sa'yo? Ilang araw kang absent ah. Akala ko katapusan ko na eh. Bigla kasi akong hinimatay. Yan pala, humina lang yung resistensya ko. Sobrang pagod na yan. Siguro nga. Teka, handa na bang gagamitin mo sa graduation natin? Wala naman ako maihahanda, Jake eh. Yung maayos kong damit na lang yung susuot ko. Hindi ka bibili ng bago? Benji, minsan lang tayong gagraduate. Alam ko. Tagal ko nga hinintay ito. Kala mo ba? Pero ano magagawa ko? Wala kaming pera. Tapos, nagkasakit pa ako. Oo nga pala, no? Pasensya na. Di bale, matatapos din ang lahat. Gaganda rin ang kapal. Congratulations, Benji. Graduate ka na. Congratulations din sa'yo, Kate. Kasama mo ba ang family mo? Ha? Hindi eh. Hoy, ano ba yan? Bakit? Minsan lang ito mangyari. Short ang budget namin, Kate. Malayong lugar namin. Hanggang dito sa Folk Arts. Medyo malaking pamasahe, kaya ako na lang mag-isang nagpunta dito. Ganun ba? Oo. Ay, nga pala. Iniimbitahan kita. Punta ka sa amin mamaya. Merong konting handaan for my graduation. Nakakahiya naman, Kate. Ay, basta. Punta ka ha. Magtatampo ako sa'yo pag hindi ka dumating. Magbago na nga kaya ang buhay ni Benji ngayong tapos na siya ng pag-aaral? Makaahol nga kaya siya sa kahirapan? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Binatilyong Benji. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ipinanganak akong mahirap. Lumaki at nag-aaral ng mahirap. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. May maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? May Pangako, ang bukas.
Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang May Maganda Bang Kapalarang Nakalaan sa Akin? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Oh, congratulations, anak. Sa wakas, nakagraduate ka rin. Salamat po, Nay. Pawis na pawis po ako nung dumating ako sa folk arts eh. Nilakad ko kasi mula sa Rizal Memorial Stadium papunta doon. Bakit? Sakto lang po kasing pera ko eh. Ay, oo nga pala. Naku, anak, pasensya na ha. Hindi kita nabigyan ng pera. Hindi rin ako nakasama sa graduation mo. Wala Kapos talaga. Naunawaan ko naman po, Nay. Pero maligaya ako, anak. Dahil sa wakas, natapos mo na ang kurso mo. Ate Nicole? Kuya Bernie? Bakit nandito kayo? Gusto ka naming batiin sa graduation mo kahapon. Oo nga, Benji. Pasensya na ha. Late na kami nakapagdala ng pansit. Kanina lang kasi ako sumahod eh. Nako, nag-abala pa kayo. Okay lang yun. Nang mapagsaluhan naman natin, kahit papano, yung pansit na hinanda namin. Kahit medyo late na nga lang. Oy, sorry ha. Hindi kami nakapagbigay kahit pamasahe man lang ni na inay kahapon. Pinadoktor kasi namin ng pamangkin mo eh. Ayos lang, ate. Tapos na rin naman yun eh. Oh, sandali. Bibili ko ng soft drinks nang makakain na tayo ng mainit na pansit. Saan ka galing, Benji? Nag-apply po ng trabaho, Mang Porong. Ilang araw ko palang graduate. Trabaho na agad. Sa totoo lang ho kasi, gusto ko sana magpahinga muna. Pero parang hindi naman dapat eh. Di pa kasi kumpleto ang pag-abot ko sa mga pangarap ko. Wala pa akong maayos na trabaho. At hindi pa nagbabago ang mahirap naming buhay. Alam mo, hindi mo mababago agad ang kalagayan nyo sa buhay. Kailangan ng sapat na panahon para magawa mo yun. Huwag kang magmadali. Basta ituloy mo lang ang iyong pagsisikap. At huwag kang mawawalan ng pag-asa.
Talaga po, Nay? Sa radio station na nakapasok ng trabaho si Benji? Ay, oo, anak. Magsisimula na nga siya bukas. Wow, okay yan ah. Eh, magkano naman daw po ang magiging sweldo niya doon? Sabi ng kapatid mo, maliit lang. Pero ang sabi ko naman, ayos lang yun. Basta ang importante, hindi na siya kargador ngayon sa palengke. Tama po yun. At makakakuha siya ng experience sa bago niyang trabaho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakakahiya naman sa'yo, Kate. Ikaw pang nagbigay sa akin ng mga damit at sapatos. Okay lang yun, Benji. Hindi na naman ginagamit ng kuya kong mga yan eh. Kasi nga, mataba na siya ngayon. Hindi na naman napakinabangan yan. Salamat uli, ha. Tunay ka talagang kaibigan. Alam mo, sa totoo lang, impress ako sa'yo. Ha? At naniniwala ako na magtatagumpay ka rin balang araw. Mamporong, maraming salamat po sa tulong. Nang dahil sa inyo, nakita namin ang paupahang ito. Nakalipat kami. Masaya rin ako dahil nakatulong ako. Kahit paano ngayon, wala na kayo dun sa tabing ilog. Dito na kayo nakatira sa bagong inuupahan nyo. Tuwa-tuwa nga po ako. Kahit maliit lang po itong bahay namin, abay mas malinis, mas maayos at tahimik dito. Lumipat ka pala ng ibang station. Oo, Jake. Mas maganda kasing opportunity dito. At siguro, mas maganda ang sweldo dyan. Ganun na nga eh. Alam mo naman, tumutulong ako kina inay. Kaya kailangan ko talagang kumita. Kaya mo yan, pare. Ikaw pa. Teka nga pala. Kumusta na kayo ni Kate? Anong kumusta kami? Hindi naman kami ah. Benji, noon pa, halata na namin gusto ka ni Kate. Ha? Jake, hindi naman ako bagay sa kanya. Ano? May kaya sila. Bukod pa sa hindi pa napapanahon para isipin ko ang tungkol sa pag-ibig. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang ganda na ng bahay ngayon ni na Benji, mahal. Oo nga, mahal. Mas napabuti si Benji sa nilipatan niyang radio TV station. Mas malaki sweldo niya doon. Oo nga. Mas nabigyan siya ng break. Lumabas ang talent niya. Tama. Mas nakakatulong na siya ngayon kina inay. Kasi nasa TV news na rin siya. Gumaganda ng buhay ng kapatid mo. Sana nga tuloy-tuloy na ito. Marami nang ipinagtiis ang kapatid ko. Wow! May car na ang kaibigan ko.
Kailangan ko kasi ito sa trabaho kaya nag-company loan ako. Wow, okay yan. Mababayaran mo naman eh. Dahil bukod sa paglabas mo sa news program nyo, lumalabas ka na rin sa isang comedy show. Ang galing mo nga magpatawa at sumayaw eh. Kaya nga tuwang-tuwa ako sa mga dumarating sa akin na blessing ngayon. Yan nga lang, hindi na tayo madalas magkita. Uy, madalas naman tayong nagkakausap sa cellphone. Siyempre, iba pa rin yung nakikita kitang katulad nito. Mas masaya, di ba? Benji! Dahil alam mo, isa ka sa inspirasyon ko, Kate. Ha? Yun ang totoo. Mahal kita noon pa. Hindi ko nga lang masabi dahil sa sobrang hirap ng kalagayan ko. Alam kong hindi pa yun ang panahon para magtapat ako sa'yo. Tama ka. At hindi pa rin yun ang panahon para sagutin kita. Kate? Bakit ko pa nga ba pahihirapan ang sarili ko? Noon pa man, mahal na kita. Nay, dinalang ko po kayo ng Shield Bath Soap. Mahusay na sabong pampaligo po ito. Ito nang gamitin nyo. Salamat, anak. Ginagamit na rin namin ang Shield Bath Soap. Oh? Oo, yan kasi ang paborito ng kapatid mo. Ay di mabuti naman pala kung ganun. May ibabalita pala ako sa iyo, anak. Ano po yan? May gagawing pelikula ang kapatid mo. Talaga, Nay? May gagawing pelikula si Benji? Oo, anak. Paano? Kumita kasi yung ginawa niyang, ano ba yun? Yung kanta na may sayaw? Oo nga, Nay. Naku, kahit saan nga lagi ko naririnig yun. Ay, nakaka-proud talagang kapatid ko. May Ang binili galing. na nga siyang bahay at lupa, anak. Doon na raw kami titira. Wow! Honey, Hmm. ang ganda naman itong binili mong bahay. Dito natin palalakihin ang mga anak natin, honey. Oo nga. Palalakihin natin sila na busog sa pangapangaral at pagmamahal. At ikaw ang magiging magandang halimbawa nila. Ang mga pagsisikap na ginawa mo para mabago ang buhay ninyong magkakapatid. Lubos ang pasasalamat ko sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit noong mga panahong halos mawalan ako ng pag-asa. Ngayon, maganda na ang buhay ko. Ang buhay natin. At ngayon, naniniwala na akong may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang may maganda bang kapalarang nakalaan sa akin? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Benji. Nilapatan ng angkop na tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.